humaharang ng bulto-bultong mga smuggled na agricultural products sa Port of Manila na tinatayang nagkakalaga ng higit 34 milyong piso. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Yan ang terminong ginamit para itago ang smuggled na agricultural products na may kabuuang market value na mahigit 34 million pesos na nakumpiska sa Port of Manila kanina na magkakasamang ininspeksyon ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at Department of Health. Mapapansin sa shipping container na ito na tinatabunan ng mga kahon na naglalaman ng egg noodles ang mga smuggled na onion. Declare nila na food item, yun ang ginamit na kurtina. Tapos nasa likod po yung produkto ng agriculture product. Ang problem, dahil yan po nakadeclare na food product, ang nakakapagpabukas sa customs po ay ang FDA. Ayun siya, kaya nakipagpulong sa akin si Secretary Kiko, sinabi niya, kayo lang pwedeng magpabukas niyan Hindi niya kayang pabuksan kasi dineclare as processed food under the FDA regulation. Ayon sa DA, galing China ang mga ipinuslit na 6 na shipping containers na tumating noong May 27 at June 1 sa Pilipinas. Idineklara itong assorted food items gaya ng mantu, egg noodles at kimchi. Pero matapos ang pag-issue ng alert orders at aktwal na inspeksyon noong July 10, natuklas ang naglalaman ng mga containers ng pula at puting sibuyas at frozen na mackerel. Kaya naglabas na ng warrant of seizure and detention para sa mga nasabing produkto dahil sa misdeclaration at kawalan ng kaukulang import permits. China lahat. Kaya magre-risk assessment tayo sa mga galing sa China. Kung kailangan buksan lahat ng container galing China, gagawin natin yon para siguradong wala na makalusot. 2 kumpanya ang consignee sa mga kargamento. Kasama na ito sa 18 na blacklisted companies mula Enero at nakatakda pang madagdagan kapag isinagawa na rin ang inspeksyon sa pantalan ng Subic. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon. So maraki-laki yun. At I would like to inform everybody, lalo na sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to, hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon. Hindi lang yung consignee. Base sa bagong batas, pati actually driver, pwedeng isama dyan. Sinong bumili, sinong nagbenta. So hahabulin namin lahat yun ngayon. Ayon pa kay DOH Secretary Ted Herbosa, bagamat sa Food and Drug Administration ipinalisensya ang mga kontrabando, mali naman ang labeling nito. Nakita namin yung ginawang kurtina improperly labeled kasi bawal ka magpasok nang hindi English ang label. So kasi para nababasa nyo, pag kayong namili ng produkto, maintindihan nyo kung ano yung produkto, ano yung kinakain nyo, anong ingredients na. So requirement yun ng FDA na yung ipapasok mo. Kahit na yung pinasok, contraband din ang declaration natin doon kasi mali ang labeling. Inilahad ni Secretary Herbosa ang mga sakit na pwedeng makuha kung sakaling mapatunayan na hindi ligtas kainin ang mga kontrabando. Nauna nang nakitaan ng E. coli ang natuklasang smuggled onions sa Paco Public Market noong nakaraang buwan. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses, no? Pagtatae, malalagnat, kung may edad ka o batang-bata, pwede ka pang mamatay from dehydration. So may issue talaga ng food safety ang smuggled food items. Maharap ang mga sangkot sa mga kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Custom Modernization and Tariff Act. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.